Ayan po si paring Ether, susugod po sa likuran sa manggahan, may daladalang plastik at manghihingi ng kaunting mangga. Kanina po ay may umaani ng mga mangga, napakyaw ang ilang bunga, panahon po ng Disyembre kaya kamahalan ng mangga, Diyos ko, ginto ang presyo sa palengke. Pero dito dahil pinalad tayo, medyo maraming puno ng mangga dito sa ating likuran, puno rin ng santol, may ilang bunga na kahit na hindi in-spray ay namunga naman. At dahil kamahalan, medyo kumita po tayo at manghihingi tayo ng ilang piraso para meron din naman tayong mapulutan. At pangkaraniwan na po sa mangga ang marami ang nalalaglag na bunga. Kaya ayan, naghahanap-gilap din siya ng makukuha, yung mga nabiyak, yung mga may hinog na walang sira. Ang kaso kadalasan basta nalaglag na sa lupa, ayan, may tama. Bulok kadalasan, kundi kinain ng ibon, ng insekto. Maraming insekto dito lalo na at hindi na nahahawan ang bakuran. Matataas na ang mga damo dahil napapabayaan. Ayan, aminado ang lola niya napabayaan. Kaya ayan, maraming bungang nagkakalaglag. Pero kasama yan sa buhay. Ang naglalaglagan ng bunga, yun nga lang, mami-minimize sana kung maayos at malinis ang bakuran, kung napapausukan ng mga puno ng mangga. At yan, mabilis lumakad si paring Ether, nagmamadali. Diyan po kami nakakakita ng kung ano-anong mga tanim. Ayan, may watermelon o pakwan na naligaw. Pag may kumain, naglakad, tinapon ng buto, ayan, tumutubong mag-isa. Dito sa probinsya, basta masipag ka, abay may makukuha ka at hindi ka magugutom. Marami ditong damong ligaw o kaya naman ampalayang ligaw. Ayan, mga saluyot, dahon ng sili, mga tumutubo lang yan dito. At sagana ang probinsya sa mga pananim na maaari mong anihin at kainin. Basta mas maganda syempre kung itatanim mo, pero kung aasa ka lang din sa tabi-tabi, mauubos at mauubos din. Dito din sa likuran, may itikan, nakiusap ang kapitbahay, nakilagay, kaya ayun, maski papano, nabibigyan tayo. Pag pumunta dito si paring Edra, may nahihinging itik, pekindak, ayan, may mangga na namang bulok, maraming natatapakang bulok, at iyan ang isa sa mga nilalangaw, tinatapuan ng insekto, at papapansin nyo, maraming puno magkakatabi. Kung tutuusin dati yan, mas marami pa yan, kaya lang pinutol na dahil nga hindi makahinga at hindi naaarawan ng ibang puno. At dito laging binabaha din, kagaya last year, 3 beses binaha, mababa ang lupa, kaya ang ating mga puno ay nangamamatay na din. Bukod sa talagang matanda na ang mga puno, hindi na masyadong namumunga na maayos. At isa pa, ang nakakasayang, ay inaanay. Nasa 3 dekada o 30 years din na napakinabangan nitong manggahan. Napakaraming ibinunga. Ngayon, dahil tumatanda na lumiliit na ang bunga, nagkakaroon ng mga tama ang mga bunga, at kakaunti na lang din ang naging bunga. Pero ngayong December, mapalad kami dahil umani kami kahit hindi in-spray. Minsan napupersa ang mangga kapag 2 beses sa isang taon ini-spray ang mangga, napupersa siya. So, we decided na hindi na muna pa-spray at namunga naman siya mag-isa kahit hindi rin napapausukan. Kaya tuwan-tuwa kami na nagkaroon ng bunga ang mga mangga dito. Yun nga lang, kinailangan naming ipapakyaw agad kahit maliliit pa, kahit yung biyakin pa lang siya kasi dahil sa open nitong lugar, maraming mga kawatan, kadalasan mga kabataan, mga bata na nangunguha ng mangga nang walang paalam at yun, nauubos nila ang bunga. At eto nga si paring Ether, namumulot ng mga nalaglag, yung mga pwede pang pakinabangan, pwede pang iburo, aba masarap na sausawan yan, lalo na sa prito. Yung titimplahin mo, imamarinate mo siya, yung iba Sprite asukal, overnight, yung iba tubig asin, ayan, tapos kinabukasan pwede na malasa na siya. At napakasarap sausawan sa pirito. Hindi ko na napakita dito sa video pero ang likuran ng manggahan na ito ay ilog. At dito sa ilog na to marami ring nahuhuli, marami mga nangingisda dito, naglalambat. At mababaw lang yung ilog pero sa bandang ilang lakad lang ay palalim na ito papunta na dun sa malaking ilog. Kaya napakaswerte namin kasi napapaligiran talaga kami ng biyaya ng Panginoon. Ayan ang puno ng mangga, kung mapapansin nyo may mga anay na. At dahil malapit ang bahay namin dito sa likuran sa manggahan, nandun lang sa may harapan ng bahay namin, yung mga kahoy ng bahay kahit na ilang taon pa lang na naitatayo ay ayun inanay na rin. Lalo na pagbaha, umaakyat ang anay sa aming bahay dahil mataas ang bahay namin. Syempre lubog na tong likuran sa tubig baha. Kaya ang tendency, umakyat talaga yung mga anay. Langgam, ganun. Masarap tumambay dito sa manggahan. Marami ka talagang makakita, makakapagmuni-muni, masarap ang sariwang hangin. At minsan dati, nagtatayo kami dito ng kubo, dito kami naglalagi. At kaya lang nga, dahil sa open ang lugar, ay marami rin ng mga ibang tumatambay at nakukuhanan kami ng gamit. Kadalasan, ginagamit din nila kapag may mga naliligo sa ilog, kapag summer, ayan, tinatambayan din nila. Yun nga lang, syempre, kadalasan wala nang malasakit, kaya nasisira. So, hindi na namin tinuloy pa na maglagay ulit ng panibagong kubo. Papunta-punta na lang kami dito, nagsisiga, naghahawan, pero dahil nga sa panahon ng tag-ulan, mabilis sumaba ang damo. Kaya ngayong panahon na to, hindi muna kami naghawan. Pero etong January, dahil i-sprayan ng mangga, kailangan naming maghawan at kailangan i-maintain na malinis ang lugar para hindi masayang ang spray.
At itong spray na 'to kapag may nag-spray pakyaw 'yan. Hati kami nung nag-spray. Kung minsan depende sa usapan 50-50, 50 sa may-ari, 50% naman dun sa namakyaw. Minsan 60-40, depende 'yan sa usapan. At pagka naman anihan na, depende rin 'yan kung gusto mong ibigay lahat o ipapakyaw lahat dun sa nag-spray o ikaw ang magbebenta ng share mo. So 'yun. Dito sa amin, sabi nga ng mga tatanda, nandito ang kayamanan, nasa bakuran. Hindi na kailangan lumayo kung talagang nais mong magkaroon ng pera, gusto mong kumita, tamnan mo lang 'tong bakuran, alagaan mo lang, eh bibigyan ka rin ng pabalik ng biyaya. Kaya lang siyempre may mga bagay, may mga hanapbuhay na rin tayo, may mga pinagkakakitaan o pinagkakabalahan, kaya nagiging sideline na lang din 'to at saka libangan. Pero siyempre dahil dito tayo lumaki, may sentimental value 'to, kaya hindi natin puwede ibenta basta-basta lang. Kahit na nakikita natin na unti-unti tumatanda ang mga puno, hindi na nagbibigay ng maayos na bunga, pero ang tagal naman natin itong napakinabangan. So, hindi natin 'to puwedeng pabayaan basta-basta lang. Lalo ngayon, ayan, kahit hindi nag-spray, nagbunga ang mga mangga, so napakalaking biyaya na niyan. At ayan, kahit kokonti ang napulot ni paring Eder ng mga laglag na bunga, eh kami po ay uuwi na at tatalupan pa niya yan. At salamat po sa panonood. Keep on watching, keep on liking our post, share our post, subscribe at share post. Maraming salamat po. Ito po muli si Team Big Charo Mariano. At maya-maya po, ayan, ayan, ang bulaklak ng aming mangga. May kapipitas pa lang ng mga naunang bunga, ayan, namumulaklak na kaagad. O, di ba? Talaga naman, nakakatuwa na ang biyaya ng Panginoon ay sobra-sobra